Okay, magandang hapon po sa ating lahat at heto, panibagong trending na mga balita na dapat nating re-reaksyonan ngayong hapon na ito. Okay? Una nating pag-uusapan ay kumakalat po ngayon sa mainstream media itong balita patungkol po dito sa issue ni Ramil Madriaga, yung self-confessed bagman di umano ni VP Sara, na ito raw ay gagamitin itong issue na ito para sa mga itong mga gunggong na ito, gagamitin nila ito para idagdag sa impeachment complaint laban dito kay VP Sara. Meron po tayong opinion diyan. Bakit nagkaganyan? Bakit isinali na naman nila ito? 'Di ba? Kung ano-ano lang ang maiisip ng mga gunggong na mga kalaban ni VP Sara. Mamaya pag-usapan natin 'yan. Pangalawa nating pag-usapan ay itong video, itong si Attorney Guanzon na kinantsawan itong si Auntie Claire at si BBM. Okay? Kasi sinabi dito ni Attorney Guanzon, there is no more chance. 'Di ba? Kasi humihingi kasi ng isa pang pagkakataon si Auntie Claire at si BBM na itama yung kanilang mga mali. At sabi naman ni Attorney Guanzon, there is no more second chance. 'Di ba? Mamaya pag-usapan natin 'yan at panoorin natin mismo yung video nitong si Attorney Rowena Guanzon, okay? At heto, sobra pong nakakatawa itong pinanood ko sa Bilyonaryo News Channel patungkol po dito kay ito si Palsis, no? Na attorney raw siya. Attorney Palsis. 'Di ba? Bakit natatawa ang taong bayan? Kasi yung ang point ni Irize, no, patungkol po sa impeachment ni VP Sara, tukmang-tukma, 'di ba? Itong si mamaya i-play ko itong video na ito. Bakit napahiya itong si Attorney Falses? Masarap kasi parang satisfying and yung makita yung mukha ni Falses na nasa pool. 'Di ba? Mamaya panoorin natin ito mamaya at i-explain natin bakit tama itong sinabi ni Congressman Irize. Okay? At last but not the least, no, ito yung matindi nating aabangan ay itong vlog ni Attorney Harry Roque. Ang reaction niya patungkol po dito, tinawag na ang pagkidnap sa presidente ng Venezuela. Ano ba talaga ang tunay na nangyari dito sa presidente ng Venezuela? Alam naman natin ang latest na issue, no, na nagtrending sa social media, 'di ba? Yung ginawa ni President Donald Trump, no? At ito po ay parang kino-compare ang issue ng Venezuela dito po sa nangyayari po kay former President Duterte. Okay? Kita ko nga yung post ni Greco Bilica, no? Patungkol diyan na nananawagan siya kay Donald Trump. Okay, so yun po ang mga pag-uusapan natin ngayong hapon na ito. Pero guys, bago ang lahat, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay, so, eto na nga, no? Ito yung pumutok na issue na
yung nangyari dito kay, 'di ba, ang mga kalaban po ni VP Sara ay parang basta lang makahanap ng akusasyon nila kay VP Sara. Pumutok ang issue patungkol dito kay Ramil Madriaga, no, na ako yung bagman ni VP Sara, kung ano-anong mga bintang niya dito kay VP Sara, na wala naman silang sapat na ebidensya na makapagturo na talagang bagman siya. Wala namang naniniwala sa ang nakakatawa nga kasi walang naniniwala na mga taong bayan, di ba? Kahit anong paninira nila dito kay VP Sara, mataas pa rin ang trust rating ni VP Sara. Ngayon, itong mga gunggong na ito ng mga loyalista o mga dilawan o ito makabayan black, no? Sa kagunggungan nila, no? Idagdag pa nila itong issue na ito. Plano nilang idagdag itong si Ramil Madriaga sa impeachment complaint. Ako naman, natatawa ako. Di ba? Wala na ba kayong ibang maisip na kasalanan ni VP Sara? Kaya ganyan kayo mag-isip? Panoorin natin ang buong video patungkol dyan at magre-react tayo. Okay? Play. Ang testimonya ni Ramil Madriaga na nagpakilalang dating civilian intelligence agent na magamang Rodrigo at Sara Duterte ang pinag-aaralang idagdag sa posibleng bagong impeachment complaint na iahain laban sa vice-presidente. Alam nyo, sa totoo lang, no? Halatang halata na sila na nagpapanik na sila. Kailangan nila talagang i-impeach si VP Sara kasi kung hindi, good luck sa 2028 election. Ngayong taon, nakatutok si Jonathan Andal. Sa February 6, tapos na ang isang taong pagbabawal na maghain ng impeachment complaint. Kasi excited na sila eh. Malapit na ang February. Kasi January na ngayon. Next month, February na. Ang deadline is February 6. Right after February 6, mag-ano na yan, magfa-file na yan ng impeachment complaint. Na hindi naman pinag-isipan kasi yan ang hirap nga dito sa mga kalaban ni VP Sara kasi hindi nag-iisip eh. Basta lang file ng impeachment. Pagkatapos, hindi naman kakagatin ng Supreme Court. Di ba? Kasi alam naman ng taga-Supreme Court na lahat ng mga galawan ng impeachment na ito ay pamumulitika. Bawal yan eh. Tingnan nyo yung magmamayabang muna ako. Tingnan nyo yung water bottle ni VP Sara. Pareha kami. Di ba? Bumili talaga ako dyan para magkapareha kami ni VP Sara. Di ba? So, hindi yan matatanggap ng Supreme Court. Kasi kung may makikita ang Supreme Court na medyo wala naman ito sa hulog, nag-file kayo ng impeachment complaint kasi magkalaban kayo sa politika para lang i-impeach ka, wala. Hindi yan papasa sa Supreme Court. Laban kay Vice President Sara Duterte na base sa ruling ng Korte Suprema. Ibig sabihin, pwede na muling ihabla ang bise. Bagay na pinaghahandaan na ng ilang grupo at individual ayon sa Makabayan Block sa Kamara. Pero maghihintay muna sila hanggang Pebrero kung maglalabas na ng desisyon ng Korte Suprema sa apela noon ng mga complainant na baligtarin ang unang desisyon ng mga maestrado na nagsabing walang bisa at labag sa konstitusyon ng impeachment complaint. Hindi na yun babaliktad. 'Di ba? Sabi nga ni Marcoleta pinagdidebatehan pa nga nila yan ni Tito Soto. Paano yan majority? 'Di ba? Ilang mga judges ba yun? 11 or 7 ba yun? Kahit may isang bumaliktad doon, hindi pa rin yan papasa. 'Di ba? Anong tawag diyon? Ang term doon is unanimous. Yan ang term, unanimous. Unanimous decision, meaning to say, lahat ng mga judges, pabor sila na hindi po ituloy ang impeachment trial. So, sabi ni Senator Marcoleta, wala pa sa kasaysayan ng bansang Pilipinas na nabaliktad. Okay? Like for example, if there are 11 judges, I don't know lang the exact numbers. Kung yung 11 judges
ay merong 6, okay? 6 na bumaliktad, matutuloy yung impeachment trial. So, sabi ni Marcoleta, ang hirap noon. 'Di ba? Kahit ka isa na babaliktad para doon, ang hirap nga eh. Hindi talaga mangyayari 'yan. Kasi itong mga judges na ito, ang pinagbabasihan lang nila, titingnan yung impeachment complaint. If yung impeachment complaint na yan, walang katuturan, at pag-examine nila doon, kung ano ang makikita nila doon na kanilang pinag-aralan doon, na tukoy na there is malice on the filing of the impeachment complaint kasi kalaban sa politika, galit, dati nang galit sila. Kaya nga itong Makabayan Black, kung magfa-file sila ng impeachment complaint ngayong after February 6, hindi na po sila papaniwalaan kasi dati naman itong mga galit sa mga Duterte eh. Alam mong pamumulitika lang talaga ang kanilang pakay. So hindi pa rin yan uubra. Tapos isinalim ni pa itong kay Ramil Madriaga. Noon laban sa bise. Kung sakaling mag-reconsider ang Supreme Court sa Huwag ka nang umasa. decision niya, di ibig sabihin nito, magpapatuloy na yung trial sa Senado. Hindi na kailangang mag-refile. Tingnan lang natin kung mababaliktad ba yan. Pero kung sakaling hindi pa lumabas ang desisyon by February, then mag-uusap yung mga complainants at malamang mag-decide na mag-refile. Ayon kay Mag-file kayo ng 1,000 complaint para matuwa kayo. Representative Antonio Tino, sa posibleng bagong impeachment complaint, mananatiling grounds ang umano'y maling paggamit ng bise sa kanyang confidential at intelligence funds. Pero pinag-aaralan din kung idaragdag ang testimonya ni Ramil Madriaga, ang nagpakilalang dating civilian intelligence agent ni na VP Sara at dating Pangulong Rodrigo Duterte. At Isa pa dyan, nakapagtataka. Sisiraan mo si VP Sara gamit ang isang preso. Preso yan si Madriaga eh. Kapanipaniwala ba? 'Di ba? Marami nga nagsasabi, nagdududa sila na itong si Madriaga, inoferan itong taong to. Na, sige, mag-testify ka ha, na ikaw yung ganyan. Tapos, kami nang bahala sa iyo doon sa loob ng kulungan. Babaan namin ang sentensya mo. Baka may ganun ba? Yan ang duda ng iba. Kasi, ang dignidad nitong si Ramil Madriaga, wala na. Sira na talaga. Wala namang mawawala sa kanya kung gagawin niya ito o hindi niya ito gagawin. Walang mawawala. Umaasa ito na bababa ang sentensya nito by defending the administration. sabing pinondohan ng mga drug dealer at Kasi yung administration, kalaban dito kay VP Sara. pogo ang election campaign noon ng bise. May mga binanggit doon na maaaring kaugnay sa Alam mo, Tinyo, no? Huwag kang laging pamumulitika, Tinyo. Ang iniisip mo lagi, ma-impeach si VP Sara. Mag-isip-isip ka ng batas para sa ikabubuti ng bansa natin. Puro ka reklamo. paggamit sa confidential and intelligence funds. Noong 2025, umabot sa 215 congressmen ang pumirma sa impeachment ng bise. Hindi, syempre, di ba? Pipirma ka, meron kang meron kang milyon kung pipirma ka Maaabot pa rin kaya ang ganitong numero? Tingin ko makakuha pa rin ito ng 1/3 support. No? Dapat lang dahil nananatiling valid, legitimate at nangangailangan ng pananagutan In your dreams. Tinyo, in your dreams, Tinyo. yung tanong ng mga kababayan natin, no? Anong nangyari doon sa Huwag mong idamay kami. Kaming mga kababayan, gusto namin si VP Sara. Huwag niyo kaming idamay. Kayo lang yung galit sa kanya. confidential funds? Pero kung hindi Kayo lang ang nagreklamo dyan sa confidential funds ni VP Sara. Huwag niyong idamay ang taong bayan. na makuha ang 1/3, di nagbago na ba ang ihip ng hangin? Sinusubukan pa namin kunin ang panig ni VP Sara. Pero sabi niya noong Desyembre, hindi na niya ito ay kinagulat at tinawag itong bargaining Of course, hindi na tayo magugulat dyan sa kanila.
chip para sa 2020 Kung walang limit yung impeachment trial, baka inaraw-araw na nila. Buti na lang may limit. 6 national budget. Para sa GMA Integrated So, kayo mga audience sa Donmar TV, mag-comment, mag-react kayo. Anong masasabi nyo dito? Ano sa tingin ninyo? Gagamitin nila si Ramil Madriaga, di ba? Obvious. Ilatag nyo inyong comment, ha? Gagamitin ba itong si Madriaga para sa impeachment complaint nila? Uubra ba ito? Isulat nyo yung what are your thoughts at basbasahin natin yan. Okay? At heto, nakakatuwa po itong video. Si Auntie Claire at si Yan. BBM. They're asking for another chance. Walang second Wait muna, ha? Gusto kong pagtawanan itong si Auntie Claire at si Bongbong Marcos. Okay? Napahiya sila dito sa sinasabi ni Attorney Guanzon. Okay? Humihingi pa kayo ng one more chance, di ba? Auntie Claire at BBM. Heto yung sagot ni Attorney Guanzon. Play. si Auntie Claire at si BBM. They're asking for another chance. Walang second chance sa pagka-presidente. Ano ka ba, Vangag? Ba't ka tumakbo-takbo na hindi mo kaya? Di ba sinabi ko na yan noon? Hindi mo talaga kaya. Hindi lang dahil hindi ka Sana nga, Attorney Guanzon, naniniwala kami nung time na sinabi mo na wag niyong iboto yan noong 2022. nagtapos ng college dahil hindi ka naman nag-aaral. Yan, totoo yan. Noong una, 2022, hindi ko naman dinefend si BBM dyan, pero ako naniniwala ko na wala itong pinag-aralan wala itong diploma. Hindi ito nakatapos ng college. Dahil alam mo na ang ginagawa mo doon. Pero dahil wala ka talagang abilidad, saka wala ka talagang hardship na dinaanan. Correct. Wala kang trabahong tinapos, wala kang project na legacy, wala kang pinakitang kabutihan na Tama yung sinabi ni Duterte, iboto nyo yung taong merong exhibit. Si Bongbong Marcos, walang exhibit. Bago yan naging presidente, wala yang sa Bisaya pa, wala ikapang hinambog ng si BBM. Walang ikapagmayabang si BBM bago siya naging presidente. Si Duterte, bago naging presidente, the exhibit is Davao. 'Di ba? Gusto niya kung ano ang resulta ngayon, kung ano yung nakikita mo doon sa Davao, gusto niya dalhin ng buong Pilipinas. talagang taos-pusong kabutihan. Lahat ng ginawa mo, Bago naging presidente si BBM, Atty. Guanzon, bangag. Baka yan ang gusto niyang mangyari, maging bangag tayong lahat. BBM, para lamang sa iyong sariling kaligayahan at satisfaksyon. Kasi adik ka Diba? I don't know why I know why you really wanted to be president. Because, well, sabi mo, you wanted to reform kasi recover the name of your father. No. Sa totoo lang, you really wanted power and money. Correct. Talaga, reinforce ka pa ni Martin Luther King yung pinsan mo. Lalong lumala kayo dyan. Ngayon, sino naman yung presidente mo? Si John B. Cremulya? Nakakatawa naman come yan. on. Who talks about law as if he's a lawyer? Correct. At sinong vice president? Si Sandro? Na naman. Sawang-sawa na kami sa iyo, Bongbong Marcos. Hindi na pwedeng another Marcos. Pati mga Ilocano ayaw nang bumoto sa iyo. At sa anak mo. Vice President, si Sandro? Isa pa? Anong sabi ni Manang Amy mo? Lahat kayo nagko-cocaine, pati si Sandro. Grabe. Pati mga anak mo. Lahat ng mga anak mo. Balita. Pati si Vinny, may project pala Para tayong ibinalik sa martial law period without the label.
Another real talk by Attorney Guanzon. Na ninakawan tayo, nanikawan ng todo, mga crony. Ako sabi ko sa inyo sa Donmar TV, paniwalaan nyo itong mga sinasabi nitong si Attorney. Kasi dati, no, walang naniniwala sa kanya noong 2022. Tingnan nyo ngayon, lahat ng sinabi niya sa 2022, nagkakatotoo. Mga best friend nandyan sa mga department heads, BIR, godson niya, inaanak niya. Kaya naman, Lahat kamag-anak, lahat mga kaalyado niya, pinapasok sa gobyernong ito. Ano ba? Nagtatanong kami para hut-hutan ang gobyernong ito? Grabe. hindi niya talaga matigil. Kung hindi niya inutusan, hindi niya matigil. Kasi very, very close sa kanya. Yan ang problema. Mga wrong decisions. Basic eh. You just don't have it, BBM. Correct. Why don't you just make our new year happy and resign? Malaki yun Pag nang sinabi ni Atty. Guanzon, you just don't have it, BBM. Wala kang karisma, hindi ka marunong. Ibig sabihin, wala kang utak. Kaya nga, bagsak na bagsak itong bansa natin ngayon dahil sa inyo. No second chance. No second chance for you, BBM. No second chance for you, BBM. Ayaw na namin, sa madaling salita. Okay, kayo, sa mga audience ko dito sa Donmar TV, bibigyan nyo pa ba ng second chance si BBM? Ilatag nyo ang inyong opinion dyan, babasahin natin yan sa comment section. Ito yung video na napahiya itong si Attorney Falsis kay Congressman Irice. Ito po ay usapin patungkol kay sa impeachment ni VP Sara. Ito, panoorin po natin. Play. Teka muna, nasaan na ba yun? Ayan, play. Si Auntie Claire. Wait. Tapos ka na, attorney. Si Irice naman. Play. Baka maulit-ulit. But let's see. February 6, I think meron nga magpa-file as Kong Irice said. And I think it will go through the Committee on Justice and the Supreme Court decision will be a blessing. Yun ang silver lining, no? Na Gamitin mo pa yung Panginoon, blessing raw na yung Supreme Court mag-a-agree na ituloy ang impeachment trial. Tinawag niyang blessing. Gunggong ka pala Walang kinalaman yung blessing na yan, Attorney Falsis, Hindi yan blessing sa amin mga taong bayan. Kasi po, mismo, kahit ang Supreme Court, nakikita, pamumuliti ka. So walang manggaganap na impeachment trial, Falsis, in your dreams. mas strict daw yung due process. So, Tingnan nyo paano pinahiya ni Irice. Kalma lang itong si Irice Kalma. Mag-explain pero sapol sa mukha ni Falsis. Pakinggan nyo mamaya. ngayon magkakaroon na ng mini trial sa House of Representatives. Ang question niya, impeach mo si BP Sara for 125 Confidential million funds. confidential funds and 500 million yata dun sa DepEd. As Tingnan nyo yung mukha ni Falsis against 1 trillion. So, Balik ka rin naman. Balik ka rin yan yung natin. di ba? Pahiya ka doon Pahiya ka doon. Ulit. Sa House of Representatives. ang question niya, impeach mo si BP Sara for 125 Confidential million funds. confidential funds and 500 million yata dun sa DepEd. As against 1 trillion. So, Di ba? May point si Congressman Falsis. Bakit nyo atat na atat kayong ipa-impeach ang 125 million na wala namang ebidensya versus dito sa 1 trillion. O di anong nangyari? Sunog ka, Falsis. Di ba? So ano yung pinakamalaking ninakaw na pera? Yun ang uunahin natin. Bakit kayong mga dilawan, mga pinklawan, at kayong mga loyalista, bakit
galit na galit kayo kay BP Sara. Uunahin talaga ninyo kasi may 125 million. How about those congressman na nagnakaw na mas mga malaki pa yung numbers na dapat imbestigahan sila? Di ba? Ito yung sinabi ni Congressman Irice dyan. Kasi, Balik pa rin naman. Balik pa rin Yan yung natin. na, parang labanan natin to kasi galit lang tayo dito. labanan natin to kasi galit lang tayo dito. Yan ang nangyari sa inyo, Palsis. Di ba? Itong sina Magno, itong sina Father Flavianong may page na nilike, na manyakol rin, ha? Kinasuhan yung si BP Sara kasi galit lang kayo. Yun ang katotohanan dyan. Kasi galit lang sila. Bakit hindi nyo uunahing kakasuhan yung problema nating 1 trillion na inaprubahan na budget ni Bongbong Marcos? Yun ang unahin natin, na sobrang daming korupsyon na wala sa kalingkingan ang akusasyon nyo kay BP Sara na 125 million? Di ba? Parang gano'n. Hindi talaga para makakuha ng reforma dito sa ating bansa. Correct. Di ba? Napahiya si Palsis. Anong masasabi nyo doon? Itong si Palsis, wala. Kahit ako makapagdebate dyan kay Falsis, di yan uubra sa akin. Alam mo ba kung bakit? Hindi sa matalino ako o ganun. Hindi naman ako talaga matalino. Normal po akong tao na nag-o-observe lang. Mamamayang Pilipino, gamit ko common sense lang. Pero kapag ako'y makapagdebate dito kay Attorney Falsis, di ako natatakot. Kasi alam ko, itong si Attorney Falsis, ang ipinaglalaban niya, galit lang siya sa mga Duterte. Pero tayo, nakikita natin kung ano yung tama o mali. Ako, I am just speaking here in front of my vlog. Sinasabi ko lang kung ano yung katotohanan. Walang dapat i-analyze na debate. Kasi po, kahit anong ibinabato na akusasyon nila kay VP Sara, madali lang yan silang tatanungin. Nasaan yung ebidensya nyo? Diba? Simple. Nasaan nyo? Ano-ano? Sabi nyo, ganito, ganyan, Bagman, nagre-receive ng pera si VP Sara. Yan ang bago nilang akusasyon, ha? Nagre-receive si VP Sara ng pera, ng Pogo, at itong mga drug lords raw. Nasaan yung ebidensya? May picture ba kayo? May dokumento ba kayo? Kailan ito nangyari? Paano ito nangyari? Ano ang laman? What happened? 'Di ba? Saan naganap ang bayaran? Saang lugar? Kasi kung wala kayong maibigay, wala. Puro lang kayo akusasyon para paninira, 'di ba? Kayo mga audience sa Don Mar TV, ano sa tingin ninyo? Ito mga dilawan, loyalista at kakamping. Ano ang masasabi nyo sa kanila? Desperado na ba sila? Ilatag nyo ang comment nyo dyan sa comment section. At heto, panoorin at pakinggan na natin itong si Attorney Harry Roque sa kanyang opinion patungkol po dito sa nangyari sa Venezuela. At ano ang makukuha nating lesson dito comparing dito sa nangyari kay former President Duterte. Okay? Ito, panoorin po natin ang video na ito. Teka muna, play. Happy Three Kings po sa inyong lahat. At ako naman po ay hindi pa po ako magbababa ng Christmas tree kasi dito sa Europa, ang Three Kings ay sa Tuesday pa na isang piyesta opisyal. So tayo, maraming magbababa na ng Christmas tree kasi Three Kings na, patapos na ang ating selebrasyon ng Pasko na nagsimula naman ng Setyembre, pero dito po sa Europa, sa Tuesday pa. So sa Tuesday pa ako magbababa ng Christmas tree. Ang dami ko pong mga bola sa Christmas tree. So talagang matatagalan ako pagbaba dyan. At syempre, problema ko, saan ko hihilahin yung aking Christmas tree na buhay para itapon, no?
Well, anyway, I'm sure meron naman yung mga designated places dahil hindi lang naman ako ang nagbuhay na Christmas tree. Dito sa Europa, mas gusto talaga nila ang buhay. Kasi hanap buhay yan ng ilang mga magsasaka na nagtatanim talaga ng puno para gawing Christmas tree tuwing Pasko. So anyway, ang maganda dyan, kahit pa paano nakatulong din tayo sa kabuhayan ng mga magsasakang Europeans, no? Nung tayo nagdesisyon o nung tayo ay rinigaluhan na isang buhay na Christmas tree. Anyway, pag-usapan po natin ngayon isang bagay na napakalayong nangyari sa Pilipinas, ang paglusob at pagkidnap ng Amerika sa presidente ng Venezuela na si Maduro. Now, unang-una po bakit ba tayo dapat mabahala dyan? Well, kasi po tayo ay isang bansa na gaya ng Venezuela ay walang laban sa mga superpowers. Ang nangyari po dyan sa Venezuela, linusob ng Amerika ang Venezuela at kinidnap ang kanilang presidente dahil di umano siya ay isang drug lord. Kaya nga po ngayon, ang huling larawan na rinilis ni President Trump ay nandun na sa opisina ng Drug Enforcement Agency itong si Maduro. At ang ginawa nga ni President Trump ay talaga naman pong large-scale invasion ng Venezuela ang ginawa ay napakadami pong mga eroplano, napakadami mga barko, binuhos ang buong. So, drug lord ang presidente. Ang presidente ng Pilipinas, ano? Sana naman, President Donald Trump, tingnan nyo rin ang sitwasyon ng Pilipinas. Hukbong sandatahan ng Amerika para makidnap si Maduro. Pero nakapagtataka, bakit naman kinakailangan ganyang kalakas pang dahas ang gamitin? Alam naman nila na walang kakayahan ang Venezuela para depensahan ang kanilang mga sarili. Siyempre po, nakakaabala yan sa bansang Pilipinas dahil pwede rin tayo lusubin ng mas makapangyarihang bansa. Ang sinasabi ng Amerika, re-restbackan tayo, pero please lang, ang alam natin, ni minsan, hindi naman nag-restback ang Amerikano kung wala siyang pang-nasyonal. Tama naman si attorney, no? Ang ibig kong sabihin kanina na tingnan nyo rin, no? Kasi ang gusto kong ipatingnan kay Trump ay yung ginawa nila kay former President Duterte. Kung tama ba yung tao na ikinulong nila na wala ng jurisdiction ang ICC kay Tatay Digong, na pwede man yan litisin sa sarili nating bansa. Diba? Yun ang lang sa akin na dapat tingnan kasi ano tayo ang Amerika at ang Pilipinas kaalyado tayo. Edi syempre magbabantay rin ang Amerika sa atin kung matino ba ang ating gobyerno na ang pamumuno. 'Di ba? The interest. So lahat ng mga bansa gaya ng Venezuela, gaya ng Pilipinas ay dapat maabala kapag ang mga malalakas na mga bansa ay gumagamit ng dahas para makamit ang kanilang objective sa kanilang pangbansang relasyon. Unang-una po itong ginawa ng Amerika ay ito po'y pinagbabawal sa larangan ng international law. Pinagbabawal po ang paggamit ng dahas. Hindi ko lang alam yan na meron palang nilabag na batas ba ang Amerika, no? Neutral po tayo dito so kung may nilabag si Donald Trump dyan, tingnan lang natin. Kailangan lahat po ng mga issues na dapat maresolba sa panig ng mga iba't ibang bansa ay masolusyonan sa mga mapapayapang mga pamamaraan. Yan po ay nakasaad sa UN Charter na kinikilala natin na hindi lang binding sa lahat ng UN members, kundi ito po ay restatement ng tinatawag na nakagawian ng international law or customary international law. Yung paglusob din po sa Venezuela, yan po ay labag sa soberenya ng bansang Venezuela kasi talaga namang bilang isang malayang soberenyang bansa, hindi dapat linulusob ng kahit sinong mga dayuhang bansa ang mga independenteng bansa. Yan din po ay labag doon sa immunity ng isang presidente para maaresto sa kahit anong krimen. Kaya nga po nagpuputok ang buchi ng marami ngayong mga leaders sa buong daigdig kasi kahit gano'n kang kasamang tao, pag ikaw ay presidente, ang una mong responsibilidad ay gawin mong katungkulan doon sa iyong mga mamamayan na naghalal sa iyo. At alam natin na kapag sila ay kakasuhan, kahit ano pang nationality niyan, mababaliwala yung mandatong binigay sa isang presidente at imbis na maglingkod sa kanyang mga kababayan, didepensa ng sarili. Ito, hindi lang siya dinimanda sa US, sapilitan pang
kinidnap at ngayon ay ihaharap sa isang hukumang Amerikano. Yung pagdukot po kay Presidente ng Venezuela, naku, marami pong maraming analogy. Kumbaga, marami tayong paghahambingan sa nangyari kay Tatay Digong. Ang pagkakaiba lamang, samantalang si Maduro, na presidente ng Venezuela, ay dinukot ng mga dayuhan, si Tatay Digong talagang mga Pilipino pa ang nangidnap para dalhin sa dahig. Pero siyempre, habang tayo po'y tumututol sa paglilitis ni Tatay Digong sa isang hukuman dahil ito'y paglabag sa soberenya ng bansang Pilipinas, ganyan din ang pagtutol ng mga sambayanan ng Venezuela kasi kung totoo na engage sa drug trafficking kanilang presidente, dapat yung bansa nila ang maglitis dyan. No? Ang ginagawa ng Amerikano kasi yung batas niya ang laban sa droga, binigyan niya ng extraterritorial application. Mantakin ninyo, binigyan niya ng visa miski hindi na sa teritoryo ng Amerika, na nagpapakita talaga na ito'y lumalabag, hindi lang po sa soberenya, ito'y talagang lumalabag doon sa sovereign equality of states kasi lumalabas na mas malakas talaga na di hamak ang Amerika at sa larangan ng international law, pinakita ng Amerika sa paglusob sa Venezuela at pagdukot sa presidente ng Venezuela na might is right, na hindi naman po dapat. Kaya nga tayo nagkakaroon ng batas para magkaroon naman ng pagkapantay-pantay ang mga bansa. Mahirap, mayaman, maliit, malaki. Sa mata ng batas, dapat tayo pantay-pantay. Pero yan po ay binasag ng Amerika ngayon at pinatunayan na kapag ikaw ay makapangyarihan, pwede mong baliwalain ang mga batas. So ngayon, ang epekto niyan, wag dapat magreklamo ngayon ng Amerika kapag ang Russia ay tuluyan ng lumusob hindi lamang sa Ukraine, kundi sa iba't ibang parte pa ng Europa kasi ginawa rin naman yan ng Amerika. Ang China, kapag tayo linusob ng China, dahil sa Taiwan, dahil tayo ay nagpagamit ng teritoryo natin sa mga Amerikano pag sila naggera para protektahan ng Taiwan, ayan. Di ba po, paano tayo magrereklamo ngayon kung hindi tayo magsasalita na mali ang nangyari sa Venezuela, samantalang yan din ang kinatatakot natin. Na isang mas malakas na bansa ay pwede tayong lusubin, no? At kunin ang ating teritoryo, gaya ng ginawa ng Amerika. So ngayon, wala na pong pretension sa Amerika. Hindi po good guy ang Amerika. Balik tayo sa panahon ng colonialism. Balik tayo sa panahon na might is right. Kita nyo, ang kasaysayan naman ng mundo, yung mga mayayaman at malalakas na bansa, sinakop at sapilitan, kinuha ang tanging yaman ng mga bansang linusob nila. At yan naman po talaga ang motibo ng Amerika. Huwag po kayo magpalinlang. Sasabihin nila, ito'y kabahagi ng war on drugs ni President Trump. Pero ang katunayan po, ang Venezuela ang pinakamalaking oil reserve sa buong daigdig. Sa panahon na naghahanap ng alternatibo kung saan kukuha ng langis ang Amerika dahil nga po nakikipaglaban sila sa Russia, obvious na intensyon talaga ng Amerikano ay kunin yung langis ng Venezuela. Ngayong ang Russia ay sinasanction nila, no? Kasi alam naman natin na kapag nagkulang ang supply ng langis sa Amerika, talaga naman pong mapipilay ang ekonomiya. Ngayon, hawak na ng mga Amerikano ang pinakamalaking oil reserve sa buong daigdig, mas marami pa sa oil reserves po ng Saudi Arabia. Yan po talaga ang totoong motibo. Bagamat ginaya ni President Trump yung war on drugs si Tatay Digong, pero sa katotohanan lamang, ano ba naman ang kinalaman ng Venezuela doon sa pagiging addict ng mga Amerikano? Ang number one na ginagamit sa Amerika naman po ay fentanyl, no? At ang cocaine, hindi naman po number one na pinanggagalingan ng cocaine ng Venezuela. Colombia po at ibang mga Latin American countries ang talagang pinanggagalingan ng karamihan ng cocaine na ginagamit din ng mga bangag dyan sa Pilipinas. So wag po tayo magpaninlang. Linusob ang Venezuela dahil sa kanilang langis, dahil kinakailangan ng mga Amerikanong langis, ang palusot ay pinanggagalingan daw na pinagbabawalan na droga ang Venezuela, pero gaya ng paglusob nila sa Iraq noong mga panahon na linusob din ng Inglaterra at saka ng Amerika ang Iraq, ang motibo palagi po ay langis. Kaya kung ako'y may access sa US stock market, mag-i-invest na ako sa mga oil companies, lalong-lalo na yung mga oil companies na nalilink kay President Trump dahil sigurado ako na yung mga cronies ni President Trump na nasa industriya ng langis ang siyang makikinabang sa paglusob at pag-occupy ngayon ng Amerikano ng Venezuela. Pero wag po kayong makakalimot kung nagawa nila ito sa Venezuela, pwede mangyari rin yan sa Pilipinas. Sabihin na natin na ang interes ng Amerikano ay yung ating strategic importance, abay, hindi rin po yan imposible na kapag nanalo si
Sara Duterte at nagdesisyon si Sara Duterte na paalisin ang mga puwersa ng Amerikano sa Pilipinas, pwede nilang sapilitan na sipain din si Inday Sara Duterte bagamat siya ay magiging halal ng taong bayan. Ngayon naman po, hindi naman nila sisipain si Marcos dahil si Marcos ay napaka-tapat na tuta ng mga Amerikano. Basta suportahan siya ng mga Amerikano, hinahayaan niyang gamitin ng ating teritoryo. So anyway, balik po tayo kay Tatay Digong. O ihaharap nila si President Maduro sa harap ng hukumang Amerikano. Bakit dapat ipagpatuloy yung paglilitis na yan? Alam natin na mali ang pamamaraan para makuha yung pagkatao ni President Maduro. Yan po aking sinasabi. Kung hindi natin ilalabas yung pagiging legal ng pamamaraan ng ICC kung paano nakuha ang pagkatao ni Tatay Digong, talagang mga bansa ngayon mangingidnap na lamang. At dahil ito'y ginawa ng mga Amerikano, ay nako, hindi po imposible na anytime now, ang mga Ruso naman ay kikidnapin ang mga judges ng ICC dahil nga po, pinatunayan ng Amerikano ngayon na ang pinakamalakas na bansa sa buong daigdig, wala siyang pakialam sa batas. At talaga naman po kung merong rule of law, hindi po dapat kinukonsente ang pangingidnap bilang pamamaraan para magkaroon ng jurisdiksyon sa pagkatao ng isang akusado, ang isang hukuman. So, ngayon, nakikita nyo kung bakit galit na galit ang marami sa atin doon sa ginagawa ng ICC. Kasi nga po, hindi po pwede na itama isang pagkakamali sa pamagitan na naman ng isang pagkakamali. Sabihin na nating drug lord itong si Maduro na ako naman ay nagdududa kasi hindi naman po pwede maging presidente yan na maging mahal ng taong bayan kung siya talaga ay drug lord, no? Bakit naman kinakailangan pang labagin ang soberenya ng isang bansa, gamitan ng dahas sa pinagbabawal sa larangan ng international law at kidnapin ng presidente? At kung ito ang tamang pamamaraan para magkaroon ng jurisdiksyon ng hukuman, anong tawag mo sa mga hukuman ng Amerika na maglilitis kay Maduro? Hindi ba dapat yan ay tawaging kangaroo court? Kasi sa murat-mula, sila mismo ay lumabag ng batas para ipatupad ang kanilang batas. Tama ba yun? Di ba? Kung ang nais natin ay mapatupad ang batas, dapat pati yung pamamaraan kung paano nakuha ang pagkatao ng akusado ay dapat sang-ayon din sa batas. So, ang implikasyon niyan sa Pilipinas ay yung mga hindi nakakakita kung bakit mali Actually, may point si Attorney Harry Roque dito, ha. ang pagpapatuloy ng jurisdiksyon ng ICC kay Tatay Digong, gayong siya'y kinidnap at nilitis na wala ng jurisdiksyon ng hukuman, ngayon nakikita niyo kung bakit mali yan. Kasi pwede na kahit sinong bansa, basta sila ay makapangyarihan, pwede na silang mangidnap para ilitis ang kanilang mga kalaban. At yan nga po nangyari na mapait na karanasan ni President Maduro. Now, wala po akong ties sa Venezuela, bagamat alam ko, Venezuela, sinuportahan po ako nung ako po tumakbo ng International Law Commission dyan sa US. At ako naman po ay nagpadala ng letter doon sa kanilang foreign minister at dating ambassador sa Pilipinas na nakikibahagi po tayo, nakibahagi tayo ng ating solidaridad sa bansang Venezuela dahil illegal po ang ginawa nila sa paglusob sa teritoryo ng Venezuela at sa pakidam ng kanilang mga presidente. At kung tayo makakatulong, no, para magkaroon ng katarungan ang paglulusob at pangingidap sa kanilang presidente, ay tayo naman po ay handang tumulong. Dahil yan naman po ay utang na loob ko sa pagsuporta ng bansa ng Venezuela nung ako po ay kumandidato para sa isang UN elective post. Anyway, mga kaibigan, huwag niyo pong isipin na palibasa malayong Venezuela, walang pakialam ang Pilipino. Ulitin ko po. Unang-una, ang pakialam po natin kasi po labag ang ginawa ng Amerika sa larangan ng international law at ang international law ay narariyan para magkaroon ng pagkakapantay-pantay mga bansa. Mahirap man, mayaman man, malaki man, maliit man, sa mata ng international law, lahat tayo ay pantay-pantay. Ang ginawa ng Amerika ay illegal dahil ito po ay labag sa pagbabawal ng paggamit ng dahas. Ang tawag po dyan ay crime of aggression dahil sila po ay gumamit ng dahas laban sa isang bansa na hindi naman by way of self-defense or hindi rin authorized ng UN. Yan din po ay labag doon sa non-intervention dahil wala pakialam ang Amerika kung paano patakbuhin ng gobyerno ni Maduro. Kasi yan po ay karapatan ng mga malayang estado na hindi dapat pinaghihimasukan ng kahit sinong mga banyagang bansa. At siyempre, yan po ay labag din dahil yan po ay labag doon sa kapangyarihan ng Venezuela na kung meron talagang pagkakasala itong si Maduro, talagang mga hukumang Venezuela lamang at mga piskal na Venezuela ang dapat maglitis.
At ang implikasyon sa Pilipinas niyan, kung mababawal-wala ang international law, mawawala din yung protection natin na binibigay ng international law at pwede na rin tayong lusubin ng kahit sinong mas malakas na bansa sa atin. So kinakailangan po, idagdag po natin ang boses natin sa boses ng napakaraming mga mamamayan ng daigdig na nagsasabi na illegal ang ginawa ng Amerika na paglusob sa Venezuela at pakitap sa kanyang presidente dahil po pwedeng ang susunod na lulusubin at meron ko kidnapin na naman sa ating bansa ay ang bansang Pilipinas na ngayon po ay naging karanasan na natin kung paano kinidnap ang dating Tatay Digong at pinadala sa hukumang ICC na wala ng jurisdiksyon. Kung paano po tayo nanggagaliiti sa galit dahil illegal yung pamamaraan na ginamit para makuha ang pagkatao ni Tatay Digong, ganyan din po nararamdaman ng mga taga-Venezuela at ganyan din po ang dapat maramdaman ng lahat ng mga mamamayan ng daigdig nito na naniniwala na hindi man perpekto ang sistema ng UN sa ngayon, yung mga prinsipyo ng UN kasama na ang pagbabawal sa paggamit ng dahas at pagkapatay-patay ng mga bansa at yung pulisiya na hindi dapat naghihimasok sa pagtatakbo ng gobyerno ng mga independenteng bansa. Ito po ang mga pamamaraan na nagagamit natin kung bakit sa ngayon hindi pa tayo nagkakaroon ng pangatlong pandaigdigang digmaan. So kung gusto po natin mapapatuloy ang mapayapang pamumuhay natin sa ngayon, miska hindi perpekto ang daigdig, kinakailangan respetuhin po ang batas at kayong mga Pilipino, dapat huwag niyong kalimutan. Tayo rin po naging biktima ng kidnapping at kung gano'n nasaktan ang ating damdamin dahil linabag ang ating soberenya at linabag yung immunity ng isang presidente, assuming syempre yan ang pagkakaiba kay Tatay Digong dahil si Presidente Digong naman wala ng immunity. Kaya nga sinasabi niya, since wala na siyang immunity ngayon, idemanda niyo siya sa lokal na hukuman. Pero mantakin ninyo, kung si Inday Sara ang presidente at ayaw lang ng Amerika si Inday Sara at pinagbintangan na extralegal killings, anong mararamdaman nyo kung kinidnap ng Amerika, dinusob ang Pilipinas at kinidnap ang Inday Sara pag siya ay presidente at dadalhin sa Amerika para litisin, supposedly for extralegal killings. Diba? Hindi ka manggagaliiti rin sa galit dahil parang binaliwala nila ang ating pagiging independyente bilang isang bansa, lalong-lalo na tayo ang kauna-unahang republika sa buong Asya. So kinakailangan po, lawakan natin ang pag-iisip, kinakailangan isipin natin kung anong pakialam natin dito sa mga nangyayari sa ating daigdig at napakalaki po ng pakialam natin dito sa nangyayari sa Venezuela kasi gaya ng Venezuela, tayo po ay hindi kasing lakas ng mga malalakas sa bansa at tayo po ay pwedeng lusubin at kidnapin ng ating mga leaders dahil lamang sila ay tinuturi na kalaban ng mga malalakas na mga bansa. Okay po, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkid. Okay, so yun po ang opinion ni Attorney Harry Roque doon, ha? Dito sa Donmar TV, ano masasabi nyo? May nilabag ba si President Donald Trump doon sa paglusob ng Venezuela? Anong opinion nyo dito? Tama lang bang ginawa ni Donald Trump, ha? Ilatag nyo inyong opinion, argumento sa comment section. At ano ang makukuha nating lesson dito? Kasi pareha ba tayo ng nafe-feel ng mga taga-Venezuela ngayon? Tanong ko lang yan, ha? Kasi kung ano yung nafe-feel natin nung time ni former President Duterte, ganun ba rin ang nafe-feel ng mga taga-Venezuela? Okay? Yan po ang i-comment ninyo ang inyong argumento sa comment section. Okay? Guys, paki-like, paki-share itong ating video para guys kakalat ito sa taong bayan at malalaman nila kung ano na talaga ang mga nangyayari sa ating mundo. At sa mga first time lang dito sa aking channel sa Donmar TV, pindutin nyo na ang subscribe button. Okay? Libre lang yan, walang bayad yan. Updated pa kayo sa ating mga trending na balita. Okay? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines.